should you wait for the Honda Click 125 na street version or should you wait for the Honda Click 160 Evo? Now for this video mga bossing, we're just gonna make this very short and quick kasi knowing for these motorcycles naman mga boss hindi pa talaga sure if dadating ba ito dito sa Pinas. Kaya naman pag-usapan lang natin ang kanilang side-by-side comparison, specs and key features at saka yung final thoughts natin. Bago natin pag-usapan yung side-by-side comparison, I just want you to know na wala pa tayo dito ang pricing for both of these motorcycles. Now when it comes to colors and variants, meron tayong dalawang variants for the Honda Click 160 Evo, samantalang kay Honda Click 125 version 4 is that this is the second variant naman sa ibang bansa, which is yung isa is yung Smart Edition tapos ito naman yung Street Edition. If ang colors naman, makikita natin dito na merong total colors of 8 colors si Honda Click 160 Evo, 4 for the ABS and 4 din sa CBS. Hindi ko na lang papangalanan to lahat since there's a big chance pa rin na hindi mga ganitong kulay ang dadating dito sa Pinas, as well as for the Honda Click 125 na street version. Magaganda pa naman sana yung mga kulay nila and sana may mga ganitong kulay ang dadating dito. Straight up, pag-usapan natin yung headlight, makikita natin for both of these motorcycles, maganda sila kasi naka-LED headlight na. Maraming nagsasabi may pagka-similarity sila, but for me, I think mas gusto ko dito yung parang shaping ni Honda Click 125 mga boss pero hindi pa rin naman ito masyadong lumatignan si Click 160 Evo. Same lang din sa rear light nila mga boss na naka-LED headlights, tapos I think dito naman medyo mas gusto ko si Click 160 kasi medyo sophisticated na siya. Kay Click 125 kasi mga boss, makikita mo dito yung ilaw niya, mukha siyang Cyclops dito, but design wise, futuristic wise pa rin naman ito. Same as well sa kanilang instrument panel mga boss, makikita natin dito na pareho sila ng instrument panel dito na naka LCD digital display at halos pareho lang talaga sila ng gamit dito na instrument panel. However, for the street version, ayan, medyo mas may pagka-rugged siya tingnan, but for the all-in-all information at saka display, pareho lang sila. So it's up to you alin dito yung mas gusto mo. Same as well sa kanilang keyless remote system. And for the Click 125 na street version, pareho silang merong smart key system. So maganda tayo dito. And again, pareho din sila na merong 18 liters of utility box or underseat compartment. At least mga bossing, kahit andito sa loob yung fuel tank nila, makikita naman natin dito na pwede naman magkasya yung half-face helmet dito just in case you want some convenience. Now when it comes to charging port naman, makikita natin dito both of these motorcycles ay meron ng USB Type-C na charging port kasi pwede na ma-charge yung cellphone natin, tapos updated na rin yung technology nila kasi USB-C na yung port na ginamit nila dito. Now when it comes to wheel type, pareho naman silang naka-mags, so aesthetics wise goods tayo dito, maganda tingnan both. And dito nga lang medyo mas may pagka-aesthetic na dagdag for the Click Evo 160 kasi meron na siyang retractable na hook, samantalang kay Click 125 naman is naka-standard hook lang. Hindi naman masyadong ganyan ka-intuitive mga boss na dahil merong siyang retractable hook is mas lamang na agad si Click 160. So, dyan lang naman yung maiisipan natin. But when it comes to fuel tank capacity, both of these motorcycles naman ay pareho ding merong 5.5 liters. Pareho din sila na nasa loob. Tulad ng sabi ko, sa underseat compartment nakalagay yung kanilang fuel tank placement. Pero when it comes to fuel consumption estimation, dito naman lumamang si Honda Click 125 na merong 50.3 kilometers per liter na estimation na 46.7 kilometers per liter naman for the Honda Click 160 Evo, na magkakaroon tayo ng total estimated range of 276.65 kilometers for the Honda Click 125 na 256.85 naman for the Honda Click 160 Evo. So palayuan wise, dito lamang si Click 125 pero sa tingin ko panalo naman si Click 160 if pabilisan, which is mas pag-uusapan natin maya maya. Now when it comes to gulay board, makikita naman natin dito na pareho silang merong gulay board. So okay tayo dyan kasi marami ka talagang pwedeng mapaglagyan. Whether pinamili mo sa mga market, pinamili mo sa mga mall, pwede mo mapaglagyan dyan yung mga gamit mo tulad din ng mga bag, yung mga ganon, para less talaga sa hassle, dagdag convenience pa. However, for both of these motorcycle mga boss, I just want you to know na wala pang footrest extension nito for both of these motorcycles. And if gusto mo ng may gulay board plus footrest extension, pwede mo tignan si Yamaha Lexi. Sa park brake naman, makikita natin dito that both of these motorcycles ay meron ng park brake. So okay tayo dyan. And may nag-comment nga lang sa
sa Click 160 Evo na ABS version is wala daw siyang park brake. But if meron kayong mga idea, pakilagay na lang dyan sa comment section. Because if ang auto start stop system naman yung pag-uusapan, pareho tayo ditong merong auto start stop system na ang tawag ay idling stop system. Maganda tong feature na to mga boss kasi kapag umaandar yung mga motor natin pero naka full stop tayo sa isang matraffic na daan, the engine will automatically shut down para makapagdagdag na rin ng tipid sa fuel efficiency natin. But when it comes to hazard switch, dito naman tayo medyo mapapaisip for both of these motorcycles kasi unfortunately wala tayong built-in hazard switch for both of these motorcycles. Pero at least naman if ang tubeless tires naman yung ating tatalakayin for both of these motorcycles, meron naman for both. So goods tayo dyan. Ang nakaganda kasi ng mga tubeless tires mga boss kasi napakadali nitong ma-troubleshoot at ma-repair compared sa mga tube type. Kasi ako mga bossing, meron akong Honda RS125 Fi and tube type pa yung stock niya. That's why medyo mainggit talaga ako sa mga ganitong klaseng motorsiklo. Ang downside nga lang for both of these motorcycles mga boss kasi kailangan talaga natin i-monitor yung ating mga motorsiklong ito if ito man yung mga kinikonsider natin kasi wala na itong kickstart and wala na rin itong phone connectivity na maibibigay para makapagdagdag intuitive sa experience natin for both of these motorcycles. So kailangan talaga natin i-maintain ng maayos, i-monitor ng maigi and laging mag-observe kung kamusta yung lifespan ng mga battery natin. And lastly, if ang customizations yung pag-uusapan, dito naman natin makikita na for both of these motorcycles ay merong high probability na pwede lang mag-fit yung mga bolts sa mga older version niya tulad dito kay Click 160. Tapos dito naman is kay Click 125 na Smart Edition. Kaya naman if you're planning for these motorcycles na gawing touring or lagyan ng top box, ayan, you'll never go wrong if you're gonna wait for both of these motorcycles. Ngayon naman, pag-usapan na natin ang specs and key features. Makikita natin dito for the Honda Click 160 Evo is meron siyang 156.9cc single cylinder na kay Honda Click 125 version 4 naman is 125cc single cylinder din na naka-liquid cooled, same as the Click 160 Evo. But when it comes to power, dito naman lumamang si Click 160 Evo na merong 15.2 horsepower at 8,500 RPM. Na 11.0 horsepower at 8,500 RPM lang. Tapos sa torque naman, 14.0 Newton meters at 6,500 RPM for the Click 160 Evo and 10.8 Newton meters at 5,000 RPM naman for the Click 125. Compression ratio 12.0:1 for the Click 160 Evo, now 11.0:1 naman for the Click 125. And lastly, yung bore stroke 60 by 55.5 for the Click 160 and 52.4 by 57.9 naman sa Click 125 na street version. Numbers wise, I think alam naman natin dito na lamang dito si Click 160 kasi nga mas malaki ito when it comes to displacement at saka sa kaniyang segment. But if you're fine with the Click 125 version 4, I think okay pa rin naman itong i-consider. Bago naman natin pag-usapan ng kaniyang key features, pag-usapan muna natin saglit ang kanilang dimensions. Makikita natin dito na mas mataas dito si Click 160 na 778mm ang seat height niya na mas mababa naman kay Click 125 na merong 769mm. Pinoy height average wise, I think mas magiging komportable at magiging confident ka dito sa sakyan si Click 125 compared kay Click 160. Now when it comes to ground clearance, dito naman lamang si Click 160 kasi meron itong 138mm of ground clearance na 131mm lang for the Click 125. Wheelbase naman 1,277mm lang for the Click 160 na 1,280mm naman for the Click 125. Ngayon naman if ang gulong, makikita natin dito na 100/80/40 naman for the Click 160 na 90/80/40 naman yung front tires ni Click 125. Tapos yung rear tires naman 120/70/40 naman for the Click 160 na 100/80/40 naman for the Click 125 street version. Numbers wise, I think hindi naman tayo nagkakalayo dito, but if your height is around Pinoy height average, medyo mas comfy ka dito kay Click 125 version 4. Ngayon naman, pag-usapan na natin ang kanilang key features. Makikita natin dito mga boss na mayroong single ABS at saka CBS model dito for the Click 160 Evo. Disc brake sa harap at disc brake sa likod naman kapag ABS model yung ating i-consider. Samantalang pareho naman sila na mayroong CBS model dito na if ang CBS model naman is pareho naman sila na mayroong combi brake system na disc brake sa harap tapos drum brake naman sa likod. All in all, lamang dito si Click 160 kasi meron siyang ABS model na pwede mong pagpilian. Other than that, halos magkapareho sila na merong ACG starter, merong auto start stop, merong keyless system, naka mono rear shocks lang, tapos pareho na rin sila
silang naka CVT Auto, pero meron naman ditong traction control sa ABS variant for the Click 160. Lamang din dito si Honda Click 160 na naka ESP Plus na ESP lang for the Honda Click 125 na street version and naka 4 valves na for the Click 160. Samantalang kay Click 125 na street version is 2 valves lang. Kaya naman dapat mong pag-isipan alin dito yung mas matimbang para sa'yo. Timbang nga pala nila mga bossing, merong 112 kilograms dito for the Honda Click 125. Samantalang kay Honda Click 160 is meron tayong 116 kilograms for the CBS model and meron tayong 116 kilograms para sa CBS model and 118 kilograms naman para sa ABS model ni Click 160 Evo. Lastly mga bossing, ulitin ko lang, lamang dito si Click 125 version 4 when it comes to total estimated range na merong 276.65 kilometers na 256.85 kilometers naman for the Click 160 Evo. Again, for both of these motorcycles, wala pa to dito sa Pinas, kaya naman mag-ipon-ipon ka na if ever gusto mo rin itong mga motorsiklong ito tulad ko. Kaya naman, on our final thoughts about these motorcycles, I really think these motorcycles talaga are worth waiting if ever dadating man ito dito sa Pinas. And to tell you honestly mga bossing, there was a little bit of disappointment sa mga nakita ko. Kasi nga previously, meron tayong nagawang content about the Honda Click 125 version 4 na mukhang meron silang ilalabas. Pero, in the end, kinabukasan, meron silang nilagay na post na Honda Click 125 version 4 na Arctic White lang pala yung release nila na kulay. Maganda yung pagka-hype nila mga boss, pero unfortunately, wala pa tayong direct dito na chance if magkakaroon ba talaga ng Click 125 version 4 na street edition dito sa Pinas, same as a Click 160 Evo. But if I were you, if you're really looking for a bike na sa tingin mong worth the wait pa rin naman, hindi ka naman masyadong nagmamadaling bumili ng bagong motorsiklo, I really think these motorcycles talaga ay worth waiting for both of these motorcycles. Halos pareho lang naman sila mga boss, Meron silang tubeless tires, meron silang charging port na USB Type-C, meron silang pareho na instrument panel, naka-keyless, meron silang pareho na 5.5 liters na fuel tank capacity at napakarami pang iba. Kaya naman, alin man dito yung mas magugustuhan mo, I think hindi na tayo dito magkakatalo. Pero kayo ba mga bossing, alin dito sa tingin niyo ang mas maganda, alin dito sa tingin niyo ang mas sulit sa inyong pera, alin dito sa tingin niyo ang mas sulit antayin? Pakilagay nga dyan sa comment section. And if nagustuhan niyo yung mga ganitong klaseng videos, you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment down below if meron ka mga questions or suggestions na pwede natin pag-usapan dyan together with the community. And you can also support me by purchasing helpful products dyan sa mga affiliate videos ko. And always remember lang to ride safe and see you in my next video.